Hi mamis! Ang topic natin for today is all about tracking. Alam ko marami nag-aabang dyan. So ito na, finally. Ano nga ba ang tracking industry at paano kami nag-start sa ganitong negosyo? Story time lang, after pandemic, nag-iisip kami ng asawa ko ng ininegosyo namin na hindi kami physically involved kasi nga may mga work kami parehas. So naisip namin, pwede nga ang track kasi kahit nasa bahay lang kami, pwede naming ma-monitor basta meron kaming driver, helper, may truck, at popondohan lang namin siya. Pwede na namin siyang ma-manage kahit nasa bahay lang kami. Pero bago yon, inalam ko muna ano ba yung tracking dito sa Pilipinas. So marami kasi yan, iba-ibang uri. 'Di ba may mga truck na nagka-cargo or freight services, yung mga nakikita natin sa daan na may mga dadalang mga goods galing sa mga companies, ay yung halimbawa yung mga groceries, yan. May mga ano pa nga yung mga nakalagay sa mga fridge, yung tinatawag na freezer van, yon. Tapos meron yung mga tow trucks, meron yung mga lipat bahay, meron yung mga hauling, yung mga naglilipat ng office, o kaya yung mga dump trucks, meron yung mga may kargang oil. Sobrang dami. So na-amaze ako kasi marami palang opportunity dito sa tracking services. Pero yun nga, ano yung pinakamadali for us as a beginner? So naisip namin, dati L300, naisip ko, pero sabi ko, pwede kasi yung tao, tas pwede yung, yung mga goods. Kaya lang, parang ang baba ng rate, based dun sa mga nakausap ko. Tapos, ang dami na. So, parang mahirap mahanapan din ng papasukan. Tapos, may nakausap kami na vendor sa Lazada before, yun na-introduce na kami sa tracking industry. And right now, sa Shopee naman kami nagsa-service. So, yun yung story before. So, maganda rin naman siya kasi parang kahit pandemic, hindi naman nawala yung mga truck, lalo na yung mga perishable goods na, 'di ba? Kasi may kailangan pa rin siyang mai-transport from one place to another. And then yung mga orders natin, 'di ba, sa Shopee, parang tuloy-tuloy pa rin naman siya. Kasi wala nga mga physical stores, online na lang siya nangyayari. So feeling ko maganda siyang pasukin na negosyo, kaya namin tinry before. So yon, pero mayroon din namang pros and cons pagpasok dito. So syempre, sa negosyo naman wala namang puro positive eh. Lahat talaga yan may challenges. Pero yun nga, kagandahan dito, kahit sa ating mga nanay, pwede natin siyang magawa. Meron akong friend din, nagmamanage lang din siya ng truck. So, yun, nasa bahay siya. 'Di ba? So, yun, kung naiisip nyo ring pasukin tong negosyo na to, follow lang kayo dito sa page ko para mag-guide ko kayo. Yun lang, thanks!